Good morning, Zolan. Karong buntaga ang akong mensahe, luluhan o diligently seeking God first. So, medyo buka rin siya na statement because may mga adverbs. Anyway, mga itong outline, of course, tayo short introduction, and then we have 4 points nga we share in order to diligently seek God, and find God, hopefully, no? Because when we seek, our objective is to find, di ba? We got seek. So, in the class ganyan, seek and we shall find. Okay, so, we will find God. We have to study the Bible to know God better. Next, you have to eliminate all preconceived ideas, and then embrace the pure words of God, and then keep away from all false teachers. Then our introspection. So, muna itong kailangan itong magtagamag siya. First, kinakong title, na yung supporting verses. Una, pamilyar kay Tani, binabalik-balik ni kadaghanan, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So in fact, na-misuse and abuse po din verse because some people believe na even Mercedes-Benz appeal na wala na siya appeal yan. May background na tulog yun. Kung sa imong kanon, kung sa imong imnon, o kung sa isulong. So parang these things din hindi na siya appeal sa kung sa lalaki gustos mo kinabuhi. So, hindi na to siya out of context kay frustrated lang diba? Kaya we are thinking appeal nga, wala makakita, hindi man siguro tinuod sa Ginoo. Well, in fact, kung naman yung context na, katulad yung tulong basic needs sa tao, yung basic needs. So, again, no, and seek first. So, doon na yung word first. So, diyan ito lagi ko atong first. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Nga, nasa tambag din ni Christ, therefore don't worry about tomorrow. For tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. So, diyan, makita lang ito na when we seek God first, makababag din ang atong worry. So, kung mag-worry ta kanunay, kung saan na akong buhat ng ugma, and so on, kung saan kong kanon, and so on, mag-listen kita, seek God first. Okay, moment, preoccupied naman ta sa katong mga butang ni kalimutan. And next, how to seek God. But before that, isa ganahan yung reward. Kasi di ganahan reward, isa ka mo. Di ganahan reward. Tanang di ganahan. Diba? Nakabantay mo sa kanang mga nasa mga private schools, hindi na sa mga bata. Karoon pa na muna. Pero di na kita kisa maayo. Puros man na award. Diba? Puros na award. May batang may award. Unlike sa mga panahon sa una, award lang nasa, first honor, second honor, up to first honor ba siya ito, fifth. Kaya, mura na, karoon, pati nasa private schools, mo gina, tanang yung bata na award. So, ganahan siya award or reward. Diba? And without faith, it is impossible to please Him. So, kung wala tayo pagtuo, it is impossible to please Him. Masaya, atong pagtuo lang din kung kabrapod nga, ito ta may Ginoo. Ito ta nga si Kristo pagkamatay sa cross. But ini nga pagtuo is actually trust. Salig yun na. Madili na, kanabang, lagyan ako ng-emphasize ba, kaning faith sa Bible, hindi siya kanang warabang. For example, na ibalita sa ato, namatay si Kuan. Tuo na yung kahit, namatay si Kuan. Diba? Nga mga klase ba sa Tagalog pa, naniniwala ka ba? Pero lahat yung sumasampalataya. Diba? Ang Tagalog sumasampalataya. So, murag subscribe ka, mag-trust ka. Okay? Yan yun nga, imposible ko na ma-please na ito, mapahimot ang Ginoo kung wala tayo pagtuo. Nga doon sa wala tayo pagsalit. So, mukunik ni siya dito sa katuong kanina na mag-worry ta. Kaya kung mag-worry ta, huwag tangan tayo pagsalit ka na. Nagandang ng Kristo. Parang gapin na siya. Look at the birds of the air. So, kung may bang accounts yung mga birds of the air, pero buhi. Diba? So, it's really trust. No? Magsalig ka sa Ginoo. Kaya kung hindi tayo salig, imposibleng mahimot ang Ginoo. Ngayon niya, for he who comes to God, katong magaduol sa Diyos, must believe that He is, or sa Bible siya, He exists. Kanabang mutuog ka, nag-exist siya. What does it mean mutuog ka, exist siya? We believe na omnipotent. Mutuog ka na omnipotent, omnipresent, omniscient. In other words, may posible niya. So, kung mutuog ka, then yun na, huwag ta na itong mga worries actually. Hindi na kayo tapag-worry so much sa itong mga butang sa kalimutan. Then, aside from that, magtuo sa tanga, He is a rewarder of those who diligently seek Him. So, dire na ay adverb, gamit dire, hindi just simply seeking.
Di ba? Diligently. Sa mga person na earnestly. Pero natin paningkamot ba? Di ba? Isa may mga bata, may tuntuon niya, diligently na siya na bata. Diligent magtuon, mga wali tuntuon. Di ba? Diligent yan, yung nagpugig yung maayo. So, dire, okay na ito nga, di ba, ang dapat na i-award ka ito nagpugi. Manipakyaw dito, grabe mga nagpugi. Diba? So muna human, sa iyong pagpugi, tangang manig yung ipakyaw. So, nga na ipagpagpugi. Kana kung ganahan ka reward, yung dire, ang Ginoo mo reward, pero God to sa diligently seek Him or earnestly seek Him. So, kani na itong ipagkaroon, saan na ito really pag-seek God? Because sometimes, taghang mga tao nagtuo, they found God already. They claim that they are saved, sila Savior. Mas grabe pa sila talk about their salvation compared sa ato gani. Pero have they found God? Nakita ba nila o na truly seek ba nila yung Ginoo? So may question. Actually, mas daghan pang tao nagtuo nato na naas na Ginoo. Ang uwan, kampante kayo, kung tanong pa ka. Kung mamatay ka karon, diba nagkakasa ka pa yun? So, mukha pa ta. Sila, grabe na kayo ang ilang confidence. So nga, langit yun sila. Pero naabas na Ginoo sila kinabuhi kung na itong Biblia. Namatay mga verses na rin, makita ito nga, based sa ilang situation, sa ilang mga practices, ilang beliefs, wala sila Ginoo sila kinabuhi. So, they claim to have found God, pero wala din sila kakaplag sa Ginoo. So, muna itong buhaton karang una is, study their Bible to know God better. Of course, you can believe in God, we can find God through creation. No? So, sa Romans chapter 1. Sa creation pandaan, dapat ituunan ka. Nga na ay Ginoo. Tanaw ko mo, bisa ko sa kamay butang, bisa tiniyang hikuptan ka ron. Di gining hitabo kung may nagbuhat ani. Kung may nag-create ani. Bisa ko sa gamay nga butang, yan dagom. Na. Yung kalibutan daw kayo, di sila mutuo ng Diyos. So, but yun na pagkultog diha. Because dagang mga tao na nakaila, ituo, na Diyos. Diba? Pero dili mo na siya garanti. James 2:19, klaro man. The demons believe in one God. Diba? So, dili siya garanti nga, nakahibaw ka na Diyos, ituo ka na Diyos nag-exist, pero huwag yung kakasabot better. Sa ako nag-emphasize, the more I read the Bible, the more I understand kung saan ang Ginoo. Daghan kayo kung mga na-discover by just simply studying the Bible. Kaya nga, I'm emphasizing that you don't need other books. Kaya tendency, una sa danger. If you read other books, tendency is you drift sa ilang mga teachings. Kanina, na-connected sa platform. Ay dagang kayo, manindot kayo defend sa pagtuo, pero eventually, naaday mga butang na dili ay din siya iyas Ginoo. Diba? So, muna careful ta. So, muna nga, mas better di balik ka sa Bible. Kadaghan ka, makita, nakibaw ka kung sa Ginoo, kung sa iyang plano para nato, kung sa iyang di gusto, kung sa iyang will. Diba? Naaday sa Bible. Kung dili ta mo study, di ta kailan niya. Kung di ta kailan niya, di ta kita niya. So, feel na akong seeking. So, since naman diligently, so akong mag-study, dili ko din nga kung naalag tayo free time. Ha? Kung matugin nga natin free time, you will have no more time there. Pero think about this, sa imong kinabuhi, doon na pag yung mga buka na kaya niyo buhaton, kaya yung tawa tayo free time. Kamu na yung maka-answer na, I know that sa inyong kinabuhi, naamoy mga ginabuhat, naamoy mga things nga pwede nyo buhaton, nga mas isod pa kaysa pag-study sa Bible. Kasi, anong Bible ko gamiton, yung there sanctify them in the truth, your word is truth. So, ang kamaturan, nasa puro sa Ginoo. Kaya, mo ang Bible contains the word of God now. And then here, ingon po ni Paul, nato kang Timothy, but you must continue the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. So, iyang ni-remind si Timothy, nabas pa dayon. Okay, ito yung nakatunan, diba sa kastubikan. And then, and that from childhood, you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. So, makita na ito na ang Scripture can help us find God. No? Kung we seek God, go to the Bible. Kaya klawat rin, kita na ito na bata pa si Timothy, nakailan na siya sa Scriptures. Okay? Kunya, ang Scripture able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So, makita ito na, it leads to salvation. Kung save ang tao na sa God, muna truly na God sa nagkinabuhi ang tao na save. Muna nakakaplag sa Ginoo.
Dili kay nag-claim lang, nagka-plug, pero dili gani sakto ang paagi sa itudlo. Dili mao. So, lisa gana. So there, makita na to, ang scripture can help us know God better. Diyan mo makita kung saan diyan mo pagbatong og Dios sa imong kinabuhi. Kung saan mo pagka-plug sa Ginoo, yes, imong kinabuhi. There is Acts 17:11, gidahig ni Pablo ang mga Jews dito sa Berea. These Jews were more receptive than those in Thessalonica, for they will come the message very eagerly and examine the scriptures every day to see whether these things are so. Okay? So, nindot siya mga kinaiya. So, sihon ginato ang scripture, tanaw na to scripture, kung tinuod pa. Sa muna kulang na dili ginasik sa mga tao. Kampante ra kay sila kung sa gisulti sa pastor o teachers na encounter nila. But this one, nindot siya na, so now very eagerly. So that's an adverb nga describes sila. Kunya muna, they examine the scriptures every day. Hindi lang kay once in a month or ilang i-examine yun ang scriptures every day. Aron na-check kung sakto. So hindi basta-basta. Diba? So kailangan diligence din siya. Dapat adlaw atong susihon. And then Jesus said to those Jews who believe in Him, if you remain in my word, you will truly be my disciples. And you will know the truth will set you free. So may point na pa rin. Diba? Ako rin emphasize na daghang mga tao na nag-claim na sila na Diyos ang kinabuhi. Pero, mo fail sa test. Piling na test din mga nagpabilin ba sila sa word ni Christ. Kung sa word ni Christ, whoever believes the gospel and is baptized will be saved. Pero sila hindi sa mutuwa na. Diba? So, hindi sila nag-remain. So, kung ako nag-remain sa word of God, sila for disciples, technically, they have not found God. Once nakaka-plug pa sa Ginoo. Although they claim nga, nag-search sila, nag-seek sila, pero wala pa sila nakaka-plug sa Ginoo. Kaya ang nakaka-plug sa Ginoo, nagpabilin siya pulong. Mga nag-iila ni Christ na true disciples niya, kadtong nagpabilin sa iyang pulong. And based on my experience, hindi sila lisod kayo nung imbitahan ko Bible study. Although nag-Bible sila, hindi sila ganahan. Based on my experience, kagyan naging kayo na-encounter me. Mag-lisod ka, invite nila. Kaya naman, kampante naman sila, nag-uwas na sila, nag-Diyos ka na po, they found God already. Muna nga, para nila, dili kinahanglan mag-study ka kung todo-todo. Kaya as long as you believe, save naman ka. Doon man siya, so save na siya. No need for Bible study. So, muna nga, I would say, they just claim that we found God, but we have not found God actually. Tayo, nakitab-litab po ang study sa Word of God. Kaya, until now, ako, kapon pag-apong, matugangan pag-apong learning by just going to the Bible. Next, usa sa makahinder sa pagkakita sa Ginoo when you seek God is kining preconceived ideas. Kung saan ang tao mag-lisod kung kita sa Ginoo because of kining preconceived ideas. Kakaibaw na mo ka na, lahit mong grupo, nakag-usa sa una nga Calvary Moving House. Ingon siya nga, akong invite na mo study. Siya, kaibaw na gusto na sa Bible? Kaibaw na siya tanan sa Bible, pero ang practice, obvious kayo kung siya kaibaw Bible. Here comes another person na mag-apon under sa ako kato kay Takers Moving House. Primero ato, nakakon siya sa una na ako kay siya naghatag sa mga basahon na mga Muslim literatures, no? Mga sa Islam. Kaya siya, Muslim is over. Mga basahon di ka mas Muslim. Muslim is over, dahil siya na Muslim. Paghatag niya siya, Muslim na yan. Tudili nagtulong ko sa Bible. Punta mga eksperyami, grabe, until now, twice a week may mag-meet pag-apo sa CBS. Pero sa amin nag-meet niya, mga late 80s, late 80s until now. Ibalik-balik pa siya. Iyang gikon pag-apo ng series of lessons gani. Kaya na, and then, makita na to nga, daghan sa nagkapunan, pero iyang siya Bible study dito sa congregation dito sa Samoa North. Mga pangod ang mga kanito, mga members, or mga hapa. Sa kibaw ko, anong naas siya, kibaw siya na. Anong kibaw siya na. Because nag-study mo siya. He spent so much time with me. Sa study me. Ako dito sa kitabagan, ito ko ng lesson na to. Ayaw lang yung effort, tumaalang na. Kasi makot sila kalsun si Kapin. Siya na gawin si control. Wala na ba tayo time? Magsipin na mag-interesado kayo mga members ba, mga utaan na. Control na lang, sure. Kaya grabe ang ilahang pagpanawas sa kibaw ko. Pero dapat mga Church of Christ members na to, was na kayo kibaw. Muto na, magkalitan sila ba? So, but nakaya rin na, because study siya eh. Kagugay na namong nag-study. Late 80s pa.
Pero until now, ganahan pa po siya. Kubalik pa po siya. Nag-record siya sa mga lesson. Iyang ginabasa ka doon na iyang i-review ang mga lesson. So, kunya, iyang i-give up dahil ang kanyang preconceived ideas. So, nang willing mo siya, karon magamit niyo siya sa Ginoo. Nakakita niyo siya sa Ginoo. Kaya naman, iyaman itantang yung mga preconceived ideas. Kung tayo mga tandaan niya, kabaho na ko anak, or kanang Bible, na siya, kanang suwat ng tao, wala na nga preconceived ideas ba? Hindi nyo kakita sa Ginoo na. Pero kung hindi mo na eliminate na, posible nyo makita ka sa Ginoo. But again, mas better yun nga naipakapin, diligent matupag-seek sa God. Again, at the same time, first. So, dire, makita na to na ang scripture is given by inspiration of God. Diba? And is profitable for doctrine or teaching. Next, reproof. So, sabi reproof. Una pagpakita sa imong sayop. Kung nakay preconceived ideas, hindi ka kita sa Ginoo. Ano man, hindi maka-willing to be corrected, di ka pwedeng badlongon. Hindi maka-ganahan, kung rin na lang uban, huwag yung Bible ba? Ang uban di sa ganahan mag-Bible because kebal sa daan nga, ang ilang mga pinuhatan, mapakita sa Bible. Kaya ganahan sila mo stick ato. Para nila sakto naman ito. Mga uban, kung siya panamatan, huwag pagkabat yan. Mga ideas. So, muna, dire, ang scripture, kung yung salihan na, magamit nito no for doctrine or teaching, reproof, or refutation of errors. I-refute, ipakita ang sayo. Correction. Okay? And instruction in righteousness. So, ang tao na dili magpa-correct, kaya nasa preconceived ideas, di ginasakita sa Ginoo. Di sa kabaton o Ginoo sa kinabuhi. Bulahan kita na willing, na open akong heart na magpa-correct. Kaya pagpagahin kita, because of our preconceived ideas, di kita sa Ginoo na. So, muna nga, we have to eliminate all preconceived ideas para nato makitaan din ang Ginoo. And it takes time. It takes diligence. Kaya naman, di ba basta-basta na tangtangon diyan sa imong kinabuhi, ang imong naandan, di ba? But kung imo na ipadayon, imo diha, mahimo ka kumplito kung imong gamiton ng scripture. Thoroughly equipped for every good work. So, dire, another example ka ng preconceived ideas. Dili yung kuno mumatter ang imong work. So, as a result, magwali sila o magpit sila kung verse 16. Hindi nila ilahaw sa verse 17. Kaya naman, the reason gihatag ang scripture, araw kita mag-progress o every good work. Mukontradict naman na sila ang preconceived ideas nga, wala labot ang work. Nagibuhat ang tanan ni Kristo dito sa cross. Diba? So muna, tungod na lang preconceived ideas, even the Bible putlo nila. Klaro man tabiya, nga continuation na siya, the reason gihatag ang scripture, araw mag-progress o every good work. So because of the preconceived ideas, nga dili kinahanglan ang buhat, so stop na sila dito. So as a result, they have not found God actually. Ano man? Imagine, ihatag sa Ginoo na around good work, dahil lang imong lisensya noon ang kamatayan ni Kristo. Do you think God will be happy kag imong lisensya? Nga, pwede ram, bisag kung sa buhaton. Just like atong gisya kanunay. Atong ni naglipod siya. Ngano nga, noon kayo nag-Bible, pero na-involve sa pangagaw yuta. So, ako din mismo yung ipungutanan na kaya-confuse siya. So, ito, attorney, hindi ko maglibog anak. Ano man? Sa ilahan mo, God, the moment you believe in Christ, you are saved. Okay? Kunya, once you are saved, you are always saved. So, immaterial na what you do. Mangagaw kag yuta, kung sa paliyang mabatik, hindi na siya mumater kay malagi. The moment you believe, you are saved. And once you are saved, you are always saved. So, kana, once nakita sa Ginoo actually. Because they are making the death of Christ as a license to sin. So, tuwad na preconceived ideas nga, huwag may buhat nga makaluwas na to. Para na, anong gihatag mo na siya, good work. Kawan ako i-appeal na Ephesians 2 verse 10. We are His workmanship created in Christ Jesus for the good works that God prepared in advance that we should live in that. So, muna dito ako. Nakatag mo ito i-appeal ko nila kay Kuto verse 9. Not of works, lest anyone should boast. Ano yan, anak? So, I hope, niliw that mag-keep ang preconceived ideas. Kung sa'yo makita mo sa Bible, hindi na ito pilian, kung hindi nila makuha na ito yung entire context of the story para ta makasamot kung kinsa ang Ginoo o makakita ta sa Ginoo. Kaya natin preconceived ideas, put nun ang verse, binailahos. Verse 17, gamiton. Ephesians 2 verse 10, gamiton. Colossians 8 and 9. So something like that because of their preconceived ideas. Pero kung eliminate na nila, pwede sila makakita sa Ginoo. Kaya lang ipakita. Then, when Christ, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life. So, si Christ na mismo nagsulti ha? And these are they which testify of me. But you are not willing to come to me, that you may have life.
Okay, so makita ako, ganahan ko na sila scripture, ilang dito na ang kapara nila, makabatong sila ng kanyang life. Tungkol sa ilang preconceived ideas about Christ, dili sila willing to add to the Christ to have life. So dili siya karon lang ang panahon, no? Nga may mga preconceived ideas, nga nangita sila, pero mas nakita mo naman, they are not willing, no? For example, gusto sila eternal life, so they are not willing to come to Christ. Okay? Then, wala sa life. Ako na po yung na-share kadunay, kadong sa Mark 16 ba? Doon na tayo estudyante. Ako napakita sa verse, Mark 16, 15 to 16. He said to them, go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. Karon, kung lagi sila preconceived ideas ng faith alone, isa, sir, faith na lagi, sir. Imagine na, ipakita na ko first. Isa, faith na lagi, sir. Kaning baptism, hindi na kinahanglan. Kita na to? Hindi na ko kinahanglan ang baptism. Nya, mura ba ito yung point in time maluwas ang tao? What's na maluwas? Hindi na find God actually. Tingnan pa siya, ito, niya, mamaligin ko ni Christ. Kasi what if I have a very, very strong faith, can I not be saved? Ikaw, saan naman pag-claim na kayo very, very strong faith, kung ka na mismo statement ni Christ, ikaw mo to. Kasi what if I am about to die, na napos kong deathbed? Nagtinga ako. So, grabe palusok. Because of their preconceived ideas, nga di lagi tinanglan ang buhat. Niya, ang baptism na appeal na kay naman ko sila ka nga including to no baptism. Nana silang mga articles. So, because of the preconceived ideas, they cannot find God. Dire, na ilang preconceived ideas siya, kining nahitabo sa mga Sadducees. Ang Sadducees don't believe in resurrection, angels, or spirits. Pero one time, doon sa kay Christ, nasa may conversation, gamit sa situation, and in the end, muna gino ni Christ. Jesus answered and said to them, you are mistaken not knowing the scriptures nor the power of God. So, makita natin nga na-mistaken na trawas na kabaw sa scriptures. Pero hindi sila ignorant sa scriptures. Ako napakita ng why. So, naplano ito siya, for the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. So, angels na hindi sila butuo, ligo po sila ni Christ din. So, again, ganun makita, hindi sila ignorant sa scriptures. Dire, in the same day, Sadducees who say there is no resurrection came to him and asked him. So, si Christ ng nipotana. So, teacher, Moses said, but if a man dies having no children, his brother shall marry his wife and raise up offspring for his brother. So makita natin sila ignorant of the scripture. They quoted even the scripture. Nga, isa nag-quote sa scripture ang nais para mag-justify ilang preconceived ideas nga wag ko na pagkabanhaw. So, hindi pa enough, nagamit siya o hypothetical situation, pito ko nung kamunagsoon. Now, there were with us 7 brothers. The first died after he had married and having an offspring, left his wife to his brother. Likewise, the second also, the third, and even to the 7th. So, muna. And then verse 7, last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife of the 7 will she be? For they all had her. So, makita na ito, tungkol sila preconceived ideas, nga wala pagkabandaon, ang nita ko sila paagi to justify their faith. Kung nga, as a result, kung tingin na ni Christ, you are mistaken or you are misled not knowing the scriptures nor the power of God. So, nga na din ang mga exhort. Kung kita, natin preconceived ideas nga mangita tagway at justify atong mga beliefs nga isang kontra sa Bible, di kita sa Ginoana because God will not be happy. God will not accept. So, yun, kung sa way to seek God diligently is, kato, manikamot all the preconceived ideas will be removed. And then instead, we have to embrace the pure words of God. Okay? At ito siya, hinangupod, kinangputlit na pulong sa Diyos. This is again found in the Bible. Okay? Ingon ni Peter, therefore laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. As newborn babes, first desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. If indeed you are tested, that the Lord is gracious. So doon makita ito mga exhort. Ang mga early Christians, they were admonished by Peter to desire the pure milk of the word. Dili pwede nang sinambugan nga pulong sa Ginoo. Pure. Kaya na sinambugan, ibagod ng mga nanay, hindi sa gatas, may ibang mga gatas nga dili mauyunan. Kunya, imo yung sambugan nila kay para munaghan. Diba? Kung sa siya na magkalibangan ng bata. So, mo po na dire sa atong sitwasyon. Ang pure word of God mo na itong i-embrace. So, kung doon ay mga tanong na ito na kontra, iniminit nyo na ito. Atong gidawaton, kining pure words of God. Nga, kung atong dawaton, makikita kita sa Ginoo. Diba? Kay, malipay mo Ginoo, yung pulong sundot. Remember, katong sa Matthew 15, nga ang tradisyon sa tao versus tradisyon sa Diyos. Diba?
Ang Ginoo wala malipay. Kaya ang inyong pagsimba ay pulos. Kaya inyong itudlo ang mapagtulunan sa tao. So, ginagawa nga, ang God will not be happy. In fact, tawag niya sa mga tao na keep the word of God. Plus, tradition, hypocrites. Matthew 15, verse 7. So, hypocrites, Isaiah prophesied rightly about you. These people honored me with the lips, but their hearts are far from me. So, makita na to na dapat walay sambog ang pulos, And, hindi na to na makuha sa kung kita mag-study carefully. So, every word of God proves true or some person pure. He is a shield to those who take refuge. Do not add his words or else he will rebuke you and you'll be found a liar. So, bawal kami ang pag-add. Bawal ang pag-add. But sad, kanyang mga members sa church nga, they don't care about adding or subtracting. Basta lang na Bible without even considering the context. So, delikado. Okay? Because when you add to the words of God na complete na pure, dili na si pure. Now, when you add, it's not pure anymore. I wish I have that 9% pure. I think ang sa Philippines ata. Anyway, dahil kita sa nato, na example sa mga Christians, ang tendency yun is mamiyak sa sakto. So, I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ. So, to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. So, buhay ng mga apostles na mga problema. Sila i-divert ang mga tao. Ingon ni Paul, but if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Ipatungo daw. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Ingat na sila kastrikto sa una. Dili po yun ang sinambugan ng word of God. We cannot find God sa atong pagsik niya kung dili pure words of God na atong pina-embrace. Okay, so I hope mga igsoon, manikamot ta. I would say, bless mo na dali. Ano man, atong mga Bible studies, bukat kanina, bukat nga share. So, dili basta-basta ba? Okay? Kaya, importante, because ang yawa, ganahan din sa buka ng words of God, are we not pure? Remember, kung dili pure, dili ta kita sa Ginoo na. So, next, keep away from all false teachers. So, palayo ta sa mga false teachers. Dili na to sila dawaton. Very well, ang Paul. Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned and avoid them. So, palikayan tulo katong mga lahit na gitudlo. So, muna, dili yun pwede itong atong dawaton. So, kung di ako itong dawaton, we cannot find God. Ano man, wala ginoo diha sa katong mga false teachers. So, po ang ginawa na. Ngayon dali, mailhan niyo sila. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly. Okay? So, take note, usa sa makapadaot sa mga tao is kanang ilahang pagka-Kristiyan. Kung asa itong naikwarta, naisupport, bahala dili mao, dawaton. Careful mo anak mga igsoon, because you cannot find God by following them. By smooth words, sumakin ng istorya, and flattering speech deceive the hearts of the simple. So, makailag. Kung wala tayo background sa Bible o tayo study diligently, tendency is madalagid ani. So, kung madalag ani, we cannot find God. Okay? So, usas kong raton is, mulayo kita ng mga false teachers because dili ta makabato ng Ginoo na sa kinabuhi. Dere, ang isa, therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers. To shepherd the church of God which He purchased with His own blood. So, anong nangyayon Mas Pablo na add to sa mga elders? Because of the danger na naidahan false teachers. So, for I know this, after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. So, nakikita of savage wolves, mga false teachers, who will gawas yun. Even among them, and also from among yourselves, men will rise up speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. So, mga Christians, nabiliglo din sila ang mga false teachers. Okay? Dili na siya kinahanglan pa i-remind ni Pablo kung okay lang, pakita lagi po kas Ginoo na, nakita ni mong Ginoo kung naani sila. But, gani inyo siya dire, therefore watch and remember that for 3 years, I did not cease to warn everyone night and day with tears. Okay? So that's how important. Maghinang-hilak ni Pablo kung okay na din. Diba? Nagluha ko siya. So, everyone, niya night and day pagod with tears, ang iyang pagpahinang ng ila. So, if hindi ta magbantay ani, makasulod yung mga false teachers, we will not find God.
Okay? We will not find God. So I hope, manikamot ta. So kung di ta manikamot, mga igsoon, di kita nakita sa Ginoo. Kung kita to na intelligent. Hindi naman basta-basta kung mo ilakad mga false teachers. False teachings, hindi basta-basta na. And if you embrace the true word of God, ikaw ay dautan among them. Because lahi mo ka sa ilaha. So, it really needs diligence. We cannot find God if we embrace or wala tayong palayo sa mga false teachers. Kaya hindi siya ma-influence yun na. Hinahina na din na siya influence natin. Kaya once ma-influence na palayo, tas Ginoo, and then we have no God in our lives. Nga naman, kung wala na kung mag-remain sa teaching ni Christ, naglapas na inyong tawa tayo Diyos. So instead of finding God, we even lose God. Diba? Eh, kami na mo tawa ng tagpabilin. Nadala naman ta. So, part na sa atong pag-seek sa Ginoo diligently is kana, to study ta, to spend time ta, matag time, to study God's Word. And ang result na, kay pamilya rata sa Word of God, hindi ta basta-basta madala sa mga false teachers. Hindi ta madala. Nga, hindi katong nagbabili lang, may assurance nga na ay Diyos na niyang Father ng Son. Sa ako nang emphasize, sila kasaon na, hindi, kung gano'n na sa inyo, binigdala ng na ayang dawata sa inyong balay, o pangumustaha, kasi siya na mangumusta, makaambit sa iyong daotang binuhatan. So imagine, ang pag-greet lang gani, makadaot na. So sa pagka, kung ato silang bidawat, what ang pantay ba? Napadalatan nila. We cannot find God by following mga false teachers. So, mga igsunan, natay na po ako magtaga sa atong lesson. Apat na ito ka punto. So, the seeking God first. Matag itang time to study the Bible so that we will know better God. At the same time, as we study the Bible, we have to eliminate all mga preconceived ideas. E kung di kita kaabot sa salvation, wala tayo Diyos sa ating kinabuhi. And then, once nagbasa na itong Bible, ayaw pagsuki. Embrace the wata. Kaya mauna ang pulong sa Ginoo. And then, at the same time, we have to keep away from the false teachers para na ma-apektuhan and we will have God throughout sa atong kinabuhi. So, atong inspection, do we always spare some time to study the Bible in order to know God better? Ako yung kanina, the more I study the Bible, the more I learn a lot of things. Nga, wala akong tudlo ngayon sa una. Last Wednesday, actually, I think, comment ni Malo nga, sa dire lang siya nakapibaw atong about Christ's existence niya sa Old Testament. Dito, sa previous congregation, wala isa kibawa na. So, muna, the more we study, the more we learn, the more we know God, kaya, okay, ba na ta, sa gusto, so, we will really find God. Kung natong sunod po, of course. Dire, no? Do we easily give up the preconceived ideas and accept corrections from the Bible? I hope nga rin tata. Next, is it always the desire of hearts to accept the teachings from the Bible only? Or okay lang ta, na basta murag sakto? And then, do we really believe that false teachers can make us godless if we are influenced by them? So I hope, mo ta na itong sulod sa itong kasing, mutuo ta na kini sila makapabangtang sa Diyos sa itong kinabuhi. So I hope ato siyang pagkabutan, na instead madalatan nila, sila itong gandon. Kaya sila, huwag sila kakaplag, sige, kita na kakaplag na. Salamat, mga ikson, mga natin na po po.